Live na tayo. Live, live, live. Hello. Ano ba to? Bakit may ganun? Hello. Bakit may pagganyan tips? What is that? Tip. Alright. Live na tayo, guys. Sino ang sumama? Sumama. Ayaw, huwag sumama. Libre lang to. Maraming mga seminars paano yumaman nandyan sa Facebook. Kung anong panluloko nila. Turuan ka raw nila. May nagalok sa akin. Turuan daw niya ako paano magbenta ng e-book. Dahil gumagawa tayo ng e-book. Yung sinisingil niya mga 60,000 pesos. Ano? Asan ang e-book mo? Wala naman siya pinakikita. Nabumenta siya ayon sa kanya ng milyon-milyon sa isang e-book. Kaya wag po palilin lang. Dito po libre lang. Ulitin ko, libre lang. Kung matutunan natin to, naku po. Talo yung mga seminar na ganyan. Alright. Andiyan na, Pastor Jack namin. Hello. Teka, mga tagapagtas, awan pa'y. Pakipasa na lang, Pastora. Kopyahin ko rin, pasa ko rin doon sa kabila. Hello. Ano oras na ba? Alas 6:05. Balik tayo sa barko. Live kami dito sa Pinagbarilan. Wow! Okay. Andiyan pala kayo. Okay, wow. Okay. Makinig po mabuti dahil libre lang po ito. Pero kung ating mapaniwalaan ito, eh alam natin ang how-tos. Paano po nangyayari sa paligid at sa loob ng tao. Alright. Nandyan si Pastor Jing. Okay. Tayo natin baka may sumali na taga-Bagtas. Baka sakali lang. Hello, Pastor Jim namin. Baka sa Bagtas ay mayroong pumansin. Alright. Alright, wala naka-online sa Cavite. It's okay. Mamaya, baka sakali ay magkaroon ng load. Ako po, hindi ko alam kayo ha. Sa akin po, pag wisdom na, gumagastos talaga ako. Nung wala pang social media na ganito, bumibili ako ng mga libro. Kahit na sa Pilipinas na wala akong hanap buhay. Isang libro na ganito. Ito niyo po to. Ito, Tagalog, English. Ganito kakapal. Oh. Tama gano'n kakapal. Oh. Binibili ko po siya. Dahil ito ay study Bible. Study Bible. Wala pa akong mga concordance noon. Ito lang. Pinagtatsagaan ko siya isa-isahin. Dahil galing pa ako sa buhay na talagang patayan. Nawalan po ako ng mga kapatid eh. 10 kaming mga lalaki. 4 na lang kami natitira. At hindi normal na kamatayan ng nangyayari sa mga kapatid ko. Pero kayo siguro, hindi pa nangyayari na. So, okay lang. Ha? Huwag kayong mag-prevention. Antayin natin ang cure. Okay? Alam mo yung cure? Nagkasakit na. Kaya pagagalingin. Alin ang magaling? Hindi ka magkasakit o antayin magkasakit? Ha? Bakit tao talaga tigas ang ulo.
Sobra. Okay? Tuturuan mo ng libre, ayaw pa. Okay? Yung mga sakit, yung mga kahirapan, disgrasya, bakit nangyayari? Bakit nangyayari? Kaya ang lagi natin sinasabi, ingat ka ha. Ingat lagi. Akala mo naman napakaganda. Ibig sabihin, matakot ka. Ha? Mamamatay ka kung hindi ka mag-ingat. Okay? Yan. Nakarinig ka ba kay Jesus? Sinabihan siya na, ingat ka Lord ha. Ingat ka. Doon tao. Ayan na, nasarap mo na ang pagkain. Ayaw pakainin. Ang hirap kayo mag-load, $30, 30 pesos. Magkano yun sa San? 50 pesos, isang linggo na. Pero okay, it's okay. Na? Pag-aaralan natin, ang sunod na serye natin, Manifestation. Ito naman ang part 2, Power in the Air. Ang kapangyarihan ay nasa hangin. Ha? Kahapon na pag-aralan natin yung social media. Ibatay natin sa Wi-Fi, sa signal ng ating mga cellphone. Mayroon ka bang signal kung walang airwave? Yung sinasabing cell site. Kahit may cell site, kung walang airwave, walang transmitter, walang receiver, may power ang cellphone mo? May signal ang cellphone mo? Noon pa, wala pang telepono. May FM, may AM, may shortwave radio signal. Hindi nyo siguro inabot. Hanggang may shortwave. Ang shortwave, mas malawak kaysa AM band. No? Dito ka sa Pilipinas, nakasasagap mo yung radyo doon sa Amerika. Lahat ito ay through the air wave. Ano ang wave? Alod. Okay? So, pag-aralan natin ito. Ha? Ang social media, paging mediator, tagapamagitan, ay through the power of the air. Alright? Walang nalalang kung hindi sa pamamagitan ng salita. Tingnan nga natin. John chapter 1. I hope, sana po, mapagtuunan ng pakikinig natin. Huh? Hindi pa ba tayo sawa sa talunan na buhay? Hindi pa ba tayo sawa sa ka-attend sa church? Hindi naman tayo nakikinig. Tapos tatawagin natin, kapatid ko yan, kapatiran namin yan. Ganoon. Oo. Ano ang inyong doktrina? Doktrina namin, kami ang manifestation ni ako nga. Matindi yan, Totoo ba yan? Oo, nabasa mo sa Bible, nandiyan yan, yan. O, tanongin mo yung kapatid, ikaw ba ganun ka rin? Kasi kapatid ka eh. Oo, ganyan turo namin. Okay. Galing ng turo namin. Okay. Ba't nangungutang ka sa akin? Ayan na ngayon. Sakit na. Kala ko ba kayo nakikita? Ako nga, si Ayan. Ba't nangungutang ka? Kahiya-hiya, Mabuti pa yung walang alam sa sinasabing salita ng Diyos. Masipag. Ang gabi ginagawang araw, ang araw ginagawang gabi. Hindi nahihiya maglako ng barbecue para kumain ng pamilya niya. Pero tayo, ano tayo? Guys, kung makita niyo ko, many years ago, tapos na ako ng kolehiyo, hindi ako kapangitan na tao. Nakikita mo ako nakasabit sa jeep, sa bus, may dala akong sigarilyo. Magaling ako magsindi. Dito sa kabila, may tangan akong basket, puno ng tinapay at hopya. Naglalako ako sa Divisoria, papunta dyan, sa Blooming Treat. Pag Miyerkules, makita mo ko sa Baclaran.
Wala akong pakialam sa sabihin ng tao. Kung may labada ka nung araw, bayaran mo ako, lalabang ko, magaling ko maglabada. Hindi pa uso kasing machine nun. Wala akong pakialam. Basta tama ginagawa, tama kinikita ko, pakialam ko. Titingnan mo ko na gano'n. Halika, tumayo ka, tumabi ka sa akin. Kahit mayaman ka. Tingnan mo, sino gandang lalaki sa atin? Tingnan mo! Joke lang. Minsan, ang kiyuhin ko, IPC 13 nung araw. Siya ang floor manager. Punta naman ako doon. May stage pala yun. Tapos nandun, yung mga artista sa baba. Maliit na studio. Doon ako dinala ng queuehin ko. Ang stage, nandun yung mga fans. Yung palang mga fans doon, mga pala pala yun, marami. Mayroon taga-siya, palakpak, sigaw. May taga-sigaw doon. Mga bakla, marami. Ito yung sabi ka, ito pala. Tapos, may tawag yung ang tiyon ko, ikaw na sunod, pila ka. Sina Alma Moreno nung nakapila yun. Nakaupo ako sa upuan nila, sa baba. May tinitingnan ako, artista nakikita ko lagi sa sa TV. Natitig ako, sabi ko, ang gandang lalaki ko sa TV. Laki pala ng tiyan ito, pandak. Ganun ako nung araw. Mapagpuna ba? Siguro na puna niya ako. Nilapitan ako. Kanya, pare, gusto natin mababa. Boy, mabuti nakita na ng tiyuhin ko. Hindi naman ako 2 linggo, 10 araw pa lang yata ako sa Maynila. Hindi ko alam yung mga expression na kusunada mo ko. Baka sinasabi niya, nababakla ako sa kanya. Naunawaan ko na ngayon. Maaring, talagang galit ako sa kanya. Maaring gano'n. So, hindi ko malaman kung ano ibig niya sabihin. Lumapit yung tiyuhin ko. Ang niya, bay, pamangkin ko yan, bagong salta lang yan. Gano'n? Pinagpika ko. Sabi ko, ano ibig niya sabihin? Hindi, wag ka tumitig na. Nandito ka sa upuan ng mga artista eh. No? Nandun pa sila Jerry Pons nung araw. Tanda na si Kuya Jerry. Marami dito, yung mga artista na ngayon na medyo nasa SK na. Nandun sila katabi ko. Akala na lang siguro artista din ako. Masaya ng araw experiences natin. So, kapatid, nung panahon na pinaghihirap, maging sa Pilipinas, wala akong pakialam. Wala akong yung pride na nahiya ka. Naku! Kaya tayo, because of the prince of the power of the air. Now, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:1. Tingnan mo sa verse 3. The Word, sabi niya rito, all things were made by the Word or Him. Lahat ng bagay ay nilalang ng salita. Pero tawag dito, niya. Niya kasi ang salita ay isang katauhan. Kapag narinig ito ng tao at pinaniwalaan, ang salita na ito ay naging katauhan ng tao. Wala tayong mailalalang. Ulitin ko ha. Wala tayong makita sa buhay natin na hindi natin naging katauhan muna. Ulit. Hindi mo makuha ang gusto mo. Ang tanging makukuha natin ay ang naging tayo na salita. Kaya tinawag din sa verse 3, ang lahat ng bagay ay kanyang nilalang. And without Him, nang hindi siya katauhan, kung ang salita hindi naging katauhan na naglalang na ito, walang nailalang na anuman. Batas po yan. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Sino siya? Salita. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ibig sabihin ng salita, naging siya. Naging pagkatao. Ang sakit, hindi mo makita sa katawan mo o sa kamag-anak mo kung hindi muna naging katauhan ng salita na sakit.
Diyan pa lang pwede tayo magtapos. Okay? Father Almighty, salamat po at ang iyong series sa gabing ito ay ipauunawa mo ng maliwanag sa amin. I bless you. I honor you. I give you back the glory and the dominion in the person. In Him we live and move and have our being, Jesus Christ of Nazareth. Amen. Daddy, Holy Spirit, salamat po sa paalala. In just again, we dispatch you. I dispatch you in Jesus' mighty name. Alright? Okay. So, para maunawa natin sinasabi ko, punta po tayo sa John chapter 6, verse 63. Sorry. Diyan, pakipost nyo muna habang email ko dito. Kasi maya ay may tatakbuhin ulit tayo. John chapter 6, verse 63. Who is this? Wow, Tingnan niyo pa, libre lang po ito sa mga pastor, sana nandiyan kayo. Para kahit paano pagbulay-bulayan nyo kung ito'y tama o hindi. Kung mali, tingnan nyo mabuti, baka may dagdag kayo na may tama. John chapter 6, verse 63. Yan. Sa King James Version natin basahin, ha? Yan, parang tayo sa 6, as a John. Sa dulo ng, bandang dulo ng John chapter 6. Yan po sa King James Version. Kung mayroon kayong mga translation sa Greek o sa Hebrew, tingnan niyo po. Sabi dito, sa King James Version. It is the Spirit that quickeneth. Okay? The words of the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. Tingnan niyo po sa salitang spirit. The words, ang mga salita. Ang words, tingnan niyo po, sa King James Version, sabi dito, it is the spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The words, sa words muna tayo, ang words po na sinasabi diyan ay hindi po logos, rema. Ang salitang rema, ito po ang nahalungkat mo mula doon sa word o logos. Para ba niyang buko. Ang logos ay buko. Pag tinapyas mo na ganoon, mabubuksan mo yung buko, iniinom mo pa nga yung sabaw kinakayod mo yung buko, ang sarap, diba? Ang buko na yun ang rema. Pero parehong niyog yun. Ang logos, parang buko na o niyog. Pag tinaga mo siya, nabiyak mo, makuha mo yung gata doon, o gagatain, o yung niyog. Ano tawag? Niyog ba yun? Buko nga. Ang buko na yun, yun ang rema. Ibig sabihin, pag sinabi sa'yo, ang pangit naman ang buhok mo, pero hindi mo na meditate, hindi mo na papasok sa iyong conscious mind, at hindi pumasok sa subconscious, hindi nagrema. Binabaliwala mo. Ingit lang yan. Ganda ko kaya. Pag sinabi naman na, ba't ganyan ang buhok mo? Nako, napagbulay-bulayan mo, narinig ng iyong conscious mind. Bumaba sa sub ibig sa ilalim, malalim. Subconscious o sa puso. Ayun, nagrema. Ano ito babae? Ito sa bunutan ko ito. Sabihin mo sa kanya, bulitin pa niya. Ayan, nagrema. Pag nagrema, daman-dama mo. Mayroong damdamin na production o resulta. Kapag good, ang resulta ay magandang damdamin.
Minsan, akala mo rin maganda. Sinabihan ka ba naman, tagal na kitang crush eh. Ba? Ganda ko siguro. Crush niya ako. Ha? Pero inalam mo ba, nakakabili ba ng sarili niyang pantalon yan? Ha? Nakakabili ba ng sarili niyang pagkain yan o umasa sa nanay niya? Ha? Ikaw naman na babae na uto-uto, nagrema, love na love niya ako. Ayun, binuntis ka. Tinagdagan yung mahihirap sa mundo. Okay? So, marunong ka pumili ng logos o salita na pakinggan. Pag narinig mo salita at nabiyak mo, nagrema, pumasok sa puso, tawag niyan ay words that I speak unto you. Okay? Rema. They are spirit. Sabi dito. Tinan mo ang salitang spirit. Ang spirit dito ay pneuma. Ang pneuma ay current of air. Ang current, ibig sabihin, yung daloy. Daloy ng hangin. No? Meron siyang movement. Hangin. O breath. No? Ito ay spirito. Basahin ko ulit. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, ang mga salita na sinasabi ko sa inyo, ang mga salita kapag nagrema, nasabihan ka lang maitim ka, tingin mo na tuloy pangit ka. Kaya naligawan ka ng isang tao sa tagal na wala naliligaw sa'yo, sinunggaban mo. Bakit? Sa tagal mo kasi paniwala na maitim ka, pangit ka eh. Wala tuloy naliligaw sa'yo. Dahil kung anong paniwala mo, ganyan ka. Kung pangit ka, tingin anong tao sa'yo, pangit ka. Ba, may nagtyaga. Minsan naligawan ka, isang bagamundo na hindi mabuhay, mabili ang brief niya. Ba'y mahal na mahal mo? Yan, nagrema kasi na pangit ka. Pero kung tingin mo sarili ko maganda ka, paliligaw ka sa isang bagamundo. Talk to me. Nagrema kasi ang current of air sa Pilipinas, pag maitim ka, pangit ka. Paniwalang-paniwala tayo, di ba? Buti ba siya itim? Kaya kita mo nagpapaturok. Ang mamahalang tinuturok, pumuti lang. Dahil sa Pilipinas, ang mapuputi ay magaganda. Dito sa Australia, ang mapuputi dito pangit. Ulitin ko ha. Dito pag sobrang maputi ka, pangit ka. Ang hinahanap ng mga lalaki dito, yung kulay ng Pilipina na tunay. Indonesiana, Thailander na kulay. Dito, ang mga pango, sinasabi exotic, sikat dito. Sa atin, pag hindi matangos ang ilong, pangit. Nagrema ang mga salita. Nakagisnan natin. Kaya lahat ng artista natin, pag hindi maganda o hindi mistiso, ano ang kanilang papel? Ha? Kontrabida. Ganon sila. Ang gagaling umarte, pero kontrabida. Pero yung mistiso at mistisa, kahit na hindi marunong umarte, hindi, sikat yan. Siya yung pangunahing important character tawag namin sa Iloilo. Nag-guess ba? Basahin na sa English, sa Tagalog. Sana may matutunan tayo. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Kapag ang mga salita ay hindi natanggap ng puso, puro logos, walang revelation, walang manifestation. Kaya mga churches na pinuntahan natin, alam ko, naikot ko lahat halos ng reliyon eh. Kaya may libro ako ng How to Witness, paano mamahagi sa mga kulto. May libro ako nun. Paano? Lahat silang kulto nandun. Pag-aralan mo lang kung ano ang tatlong matibay nilang haligi. Isang haligi lang dun mabali mo. Wiwindang-windang na yun. Balang araw magulat ka na lang, sumama na sa'yo.
Pero hindi nyo naman, wala ka naman kayo tiyaga siguro. Binibili ko, mamahal ng mga libro na yun, kahit wala ako nung araw. Okay? Ang mga salita, kapag tumusok sa puso mo, maging katauhan mo. Kapag naging katauhan mo nagrema, yan lang ang mailalang mo. Ang buhay mahirap naging katauhan sa puso ng tao, nagrema. Kaya saan man siya tumingin, mahirap ang buhay. Ang COVID, ang Omicron, sa pamamagitan ng social media, naniwala ang tao. Dahil mga doktor, dalubhasa, sinabi nila na ganito, ganon. Na-release sa lipunan, sa sosyudad, naniwala ang buong tao. Kaya marami na mamatay. Alright? Sinabi ng doktor, may COVID ka, may cancer ka. So what? Iba mundo nyo. Mundo kayo ng mga tulog, kami gising. Sa amin, walang COVID, walang cancer. Sa amin, ang aming dugo, nananalaytay ang buhay ng Diyos. That light is in the blood. Anak ka ba ng Diyos? Hindi ba't lahi ka ng tatay mo? May dugo ka ba? Dugo ng tatay mo! Na may buhay Diyos ang nananalaytay yan. Tapos sasabihin mo, mahirap ang buhay. Tamad ka lang. Batugan ka kasi. Andiyan ang oportunidad. Ayaw mo, gusto mo umasa. Kaawa-awa ka. Na? Balikan. Kung nakasama kita nung araw, batukan pa kita eh. Asa-asa ka sa akin, loko-loko. Magtyaga ka, magtinda. Sabit-sabit sa bus, sa jeep. Oh, bandang huli. Kala nila, ganun-ganun lang. Oh, minsan, lumipad ako papuntang Japan. Oh, di ba? Alright. Naman ko minsan, pag nagrema na, nahinog na sa puso, naging katauhan mo, walang makakahadlang kahit sino. Pag naging katauhan mo na ang kahirapan, kahit Diyos na sobra kang mahal, hindi kanya pwede hadlangan gumapang sa hirap. Pag nagrema na sa puso mo na pangit ka, hindi ka kaya hadlangan ng Diyos. Nalukuhin ka ng isang manluloko na hindi man makabili ng sarili niyang underwear. Akala mo mahal na mahal mo. Ayaw maniwala. Galing ako dyan. Alright! Now, meron tayo pupuntahan. Positive yung ating nabasa. Negative naman. Efeso chapter 2. Efeso chapter 2. Verse 1. Efeso chapter 2 verse 1. Pakinig po tayo po kausap nito, tayo. Sabi niya rito, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Tayo ito. Na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Ayaw pa rin kasi bumitaw sa sanglibutan eh. Nakita na lahat ng angkan niya may hirap, baon sa utang. Kapitbahay niya puro mahirap, baon sa utang. Nagpaligaw sa isang mahirap na baon din sa utang. Hindi ko maisip. Ako mahirap din ako nung araw. Kumakain ako ng daga araw-araw. Balinghoy lang araw-araw. You never pumasok sa isipan ko na mananatili ako sa kahirapan. No. No. Sabi ko, iiwanan kita. Tandaan, hindi kita babalikan. Sarap na sarap kasi sa kahirapan ng tao. Ang masakit lang nung dinadamay ka niya.
Ikaw ngayon, ukil-kilin niyo ng kauutang. Sinasabi naman kasi na lahat ay nasa kaisipan. Ha? At kayo binuhay niya ng kayo'y mga patay sa inyong mga pagsasalangsang at mga kasalanan. Verse 2. Na inyong nilakaran nung una. Sana nga, nung una yun. Hindi ngayon. Baka hanggang ngayon yung pa rin. Ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa Pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ibig sabihin, itong Pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Puro tayo pagsuway. Dahil nananatili tayo sa kapangyarihan ng hangin na ito. Sa mundong ito, walang kapangyarihan. Wala sa earth ang power. Ang power ay nasa air. Nasa hangin po ang kapangyarihan. Ano ang hangin? Sa Ilonggo, madalas sumarinig yan. Kahit sa Tagalog, pag nagkwento ng ang hangin, grabe, ang hangin. Ang kayabangan ay hangin po yan. Lahat ng distraction nandyan sa hangin ng kayabangan. Pride goeth before destruction. Ang kapalaluan ay patungo sa kapahamakan. Lahat, hindi lang pride, yung pagtingin mo sarili mo na wala kang kwenta, yan ay sa kapangyarihan din ng hangin. Tingin mo sa sarili mo, pandak ka. Hindi ka katulad ng iba, maswerte sila dahil matangkad sila. Tingin mo sa sarili mo, maitim ka, maswerte sila, mga mapuputi sila. Kaya ang dami nilang manliligaw. Ako niwala. Minsan naligawan ka. Tinanggap mo na lang. Wala na kasi. Bakit? May hangin, may kapangyarihan ng hangin na lumulupig, nagahari sa atin noon na tayo ay pangit, na tayo walang kakayanan, na tayo bobo, na tayo ay ganito lang. Puro hangin yan, kapangyarihan ng hangin. Walang signal kung walang receiver. May transmitter, may cell site, transmit 24/7. Pero pag wala kang cellphone, pakialam mo doon, wala kang makuha na signal. Wala kang mediator. Ano nangyayari? No? So, hindi ka makapag-message. Ang iba naman, mas gusto yun. Dahil walang sakit sa ulo, walang balitang masama na doon sila sa farm nila. Dito ako, 1 week ako dito. Walang cellphone, okay? Walang business, walang lahat. Okay, dito ako. Pahinga ako dito. Okay. Yeah? So, walang power of the air o kapangyarihan ng hangin. Lahat ng ating kaisipan na bumaba sa loob ay tinatawag na rema, ito po ay naging espiritu. Ang espiritu na ito, pneuma, hangin, current of air, daloy ng hangin, parang airwave, parang signal ng cellphone. Kaya mayroong, pag na-receive mo, receiver itong heart na ito, pag na-receive ng heart, naging ikaw, walang naganap kung hindi sa pamamagitan niya. Siya ay salita, siya ay current of air. Nung nabuo ang langit at lupa sa puso ng Diyos, sinabi niya, magkaroon ng langit at lupa. Boom! Magkaroon ng ilaw, magkaroon ng dagat, magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganito. Naging rema muna sa Diyos. Katauhan. Hanggang ngayon, yan ang prinsipyo batas. Kaya itong Pangulo, tingnan mo sa King James Version. Sabi niya,
And you had he quickened, verse 1, who were dead. Dead ka noon, pero binuhay ka maguli dahil sa iyong pagsalansang in trespasses and sins. You miss the mark. Sins. Lagi ka naliligaw sa marka mo. Naliligaw ka sa patutunguhan mo. Yun ang sinasabing sins. Trespass. Bakit trespass? Bakit salansang? Puro ka trespassing Hindi naman yun ang daan papunta no. Puro ka trespassing. Yun ang daan mo. Kung saan ka na nagtitrespass. Kung saan ka na nagtitrespassing. Napunta ka tuloy doon sa hindi naman sa'yo. Ganun. Yun, kinatay ka doon ng kalaban. Dito ka rin sa daan mo naman kasi. Sabi kay Joshua, huwag ka lumingon sa kaliwa at sa kanan, diretso ka lang. Ayan, ganun. Para hindi ka mag-sin o mag-miss the mark. Okay? And ang mark ay gumising. Ulitin ko Ang sins, missing the mark. Ibig sabihin, patuloy ka natutulog, you are missing the mark. No, you are sinning. Paano mawala? Gumising ka. Naranasan nyo bang sinungaling ka pag hindi mo naranasan to? Naranasan mo bang managinip? Nakala mo totoong-totoo. Kala mo totoo talaga Tapos bigla ka nagising. Kala ko totoo. Panaginip lang pala. Ganyan ang buhay ng mga tulog. Totoo sa kanilang kahirapan. Totoo sa kanilang COVID. Totoo sa kanilang Omicron kasi nakapwa mo tulog na dalubhasa. Natural mind o living soul. Paniwala ka, tulog ka kasi. Parang nanaginip ka, di ba? Nakapanaginip na kayo na ganon. Nung isang araw na nanaginip ako, kala ko talaga totoo. Grabe. At yung tao kasama ko talagang totoo Bigla ako nagising. Tulog pala ako. Ganyan ang buhay ng tulog. Ang mundong ito, nagre-respond sa kanyang panaginip. Ang panaginip mo, mahirap ka. Panaginip mo, may COVID. Panaginip mo, may Omicron. Panaginip mo, may sakit ka. Puro ito panaginip. Subukin mong magising. Paggising mo, wala naman pala Oy, sa pangalan ng Panginoon Jesus, go. Wala pala Hindi pala mahirap ang buhay. Wala palang sakit. Dahil sinabi, lahat ng sakit inangkin na ng Panginoon doon sa krus. Kaya sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, pinagaling ka na. Pero hanggang ngayon kasi tulog tayo. Kaya patuloy tayo naniniwala sa logos. Puro buko, ano sa harapan? Buko. Hindi natin binibiyak. Kaya hindi nagrema. Tingin ka lang, sabi ng Diyos, niwala naman ako Sinabi ng Diyos bakit wala? Bakit wala? Dahil hindi mo nabiyak ang buko. Hindi mo tuloy nakain ng laman. Hindi pumasok dito. Ano nangyayari? Puro tingin. Akala mo, nasa puso mo salita ng Diyos, hindi nga nagrema, hindi naging espiritu, hindi naging current of air, hindi naging ikaw. Walang nailalang kung hindi naging ikaw. Lahat ng nailalang, lahat ng nasa ating katawan, lahat na nakikita natin, tayo yan. Dahil walang nailalang kung hindi sa pamamagitan niya o hindi sa pamamagitan mo na nakarinig ng salita at naging rema, naging tayo. Pangit ka. Maganda siya. Mayaman sila. Mahirap lang kami. Iyan. Yan tuloy ang iyong katawan. Yan din ang buhay mo. Kung ano yung iniisip mo sa puso mo, ganyan ka. Very simple. Gusto mo ba yumaman? Italikuran mo, itakwil mo yung sinasabing mahirap ka. Dahil hindi ikaw yan. Ikaw pa rin yan. Kung yan pa rin nagre-rema sa'yo. Alright? So, okay. Sabi dito, matatapos na tayo. 42 na agad. Sabi niya, and you has the quickened who were dead in trespasses and sins, missing the mark, dahil tulog ka. Okay?
Ang iyong mundo nakadepende sa iyong panaginip. Nananaginip ka, puro panaginip. Pero pag nagising ka, hindi pala totoo to. Naku, nasubok nyo na magpagaling na may sakit. Nasubok nyo na. Para sa kanya, totoong-totoong may sakit siya. Pero nandun ka, at si I am na buhay mo umandar sa loob mo, pinalayas mo ang sakit. Mamaya, nakita mo. Kita mo si Pastor Chris, naka-video. Nakita mo? Sina TV Joshua, nung buhay pa. Nakita mo kung paano. Parang wala lang. Parang nagpagpag lang ng alikabok. Nagising kasi. Kasi may isang gising na ginising siya. Alright? Wherein in time past, you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. Prinsipe, simula ng kapangyarihan ng hangin. Anong klaseng hangin? The spirit that now worketh in the children of disobedience. Among whom also we all had our conversation in time past. Ang pananalita daw natin sa gitna ng mga yaon, tayo din naman ng ibang panahon ay nangabubuhay. Pananalita yun. Dahil kung ano ang current of air, ano man ang nagrema sa iyo, yun ang salita mo. Kung anong kapuspusan ng puso, ang dila magsasalita. Hindi mo man sinasabi, pero pag nakatabi ka na sa isang maputi, tingin mo na sa sarili mo talaga, lalong naalala ko yung napanood ko na TikTok. Ang ganda-ganda niya. May nag-comment doon. Pag napapanood kita, nawalan ako ng gana mabuhay. Kasi ang pangit ko kaya. Yan ang current of the air. Social media. Guys, walang sino mang tao, walang sino mang tao na may karapatan na sabihan ka na ikaw ay pangit. Wala siyang karapatan. Kung tingin mo sa sarili mo, workmanship ka ng Diyos. Maaari sa Pilipinas, sikat ang mapuputi. Pag napunta ka rito sa Australia, pag-aagawan ka ng mapuputing tao dito. Alright? Walang makapagsabi na mahirap ang buhay sa'yo kung nagre-rema ang current, ang daloy ng hangin sa ating puso na pinagpala tayo. Kaya maraming mahihirap na nagrema ang current of air, spirito. Tignan mo kung paano nirebuke ni I am ang current of air na pinamumunuan ng prinsipe na kapangyarihan ng hangin. Ito ay type and shadow. Ito ay simbolo mo at simbolo ko. Okay? Punta tayo sa Marcos chapter 4. Mark chapter 4. Dito, simplihan natin. Dito sa verse 35. Nandiyan kayo, guys. Simple lang itong mensahe natin kasi kung laliman naman natin ng laliman, baka hindi maunawaan. May mga pastor nakikinig sa atin. Ewan ko kung ma-justify nila ito. Depende sa inyo. Kung kayo mismo pastor ay makikinabang ng kahirapan ng Prince of the Power of the Air, puro tayo denominasyon, reliyon, damdamin makatao lamang, fraternity dito, fraternity doon. Sabi ni Jesus, sinabihan siya, andyan ang nanay mo at sa mga kapatid mo. Sabi ni Jesus, sino nanay ko? Sino mga kapatid ko? Eto! Nakikinig sa akin. Kasama ko naniniwala. Eto! Kaya kapatid, pasensya ka na. Kahit sinasabing kapatid kita, pero kung ayaw mo lumago, iiwanan kita sa kabila ng pangpang, kapatid. I'm sorry. Kung ang Diyos nga iniwanan ka, ako pa. Ha? Hindi ako yung
emosyonal na kapatid kita. Wala sa aking kapatid kung ayaw mo naman makasundo ang mga nagrerema sa aking puso. Pakialam ko sa iyo. Pag namatay ka, punta ka sa Hades. Pag na-perfect ka doon, punta ka sa langit, magkikita tayo. Sandali lang man ang buhay sa mundo eh. Bakit ko sasayangin ang oras ko siya? May pamilya ako, no? Hindi ako ganun. Practical ang wisdom, guys. Practical. Huwag kayong paggagapos sa kung ano-ano mang power of the air na makareliyon. Pinagluloko kayo ng inyong tradisyon. Sa akin, wala akong pakialam. Sinasabi ko, kung ayaw mo, lumabas ka sa church. Hanap ka na ibang church. Kaya 3 lang kami dito, patuloy namin to. Ayaw mo ng turo namin, labas. No problem. Huwag ka lang bumalik para mangutang, ha? Dahil hindi ka pauutangin. Tandaan mo yun. Okay? Mark chapter 4, verse 35. Basahin natin paano ang kapangyarihan na nilupig far above every principality and power and might and dominion na ikaw. Prince of the power of the air nga siya. Ang mundong ito, walang power. Ang power ay nasa air, kapatid. Nasa pneuma, current of the word. Kapag hindi naging ikaw yan, tapos ka. Alright? At ang araw din yaon, verse 35, chapter 4 ng Marcos, ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Take note, nagsalita si Ayam. Nagsalita ang Diyos, pinagaling ka na. Tumawid tayo. Ibig sabihin, pag sinabi ni Ayam yan, siguradong makakatawid ka. May problema ka ba? May bagyo ba sa buhay mo? Sinabi ni Ayam, naitawid na kita, baka hindi mo alam. Lahat ng kahirapan, inangkin ko na sa krus. Lahat ng sakit, kinuha ko na, naitawid na kita. You are set free, but you have to know the truth to make yourself free. Pinalaya na kita. Pero hanggat di mo matanggap ang katotohanan, hindi ka tunay na malaya. Alright? Verse 36, at pagkaiwan sa karamihan ay kanilang dinala siya sa daong ayon sa kanyang kalagayan at mayroon siyang kasamang ibang mga daong. Okay? Verse 37, at nagbangon ng isang malakas na bagyo at sinalpukan ang daong ng mga alon at anupat ang daong ay halos natitigil. Take note, guys. Malakas na bagyo, malakas na hangin. Walang alon kung walang hangin. Walang wave kung walang air. Ulitin ko, wala pong alon sa karagatan kung wala pong hangin. Ang power ay ang hangin. Okay? Verse 38, at siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson at siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo? Ang nagtanong na ito ng mga disipulo, sila ang sakop ng power of the air. Sila ang sinasakop ng prinsipe ng kapangyarihan ng hangin. Mga disipulo to. Hindi sila basta Kristiyano, kapatid. Kasama si Jesus araw at gabi. Nakasama mo ba physical si Jesus? Sunod-sunuran ka ba kay Jesus? Naging follower ka ni Jesus physically? Pero ang mga disipulo na ito, nung sila disipulo pat hindi pa sila apostol, sakop sila ng kapangyarihan ng hangin. Kaya huwag ka katitiwala na sa denominasyon ka, na sa sekta ka. Okay ka na. Disipulo ita! Mga disipulo kasama ni Kristo 3.5 years. Pero under the power of the prince of the power of the air. Sige, diyan ka pa rin sa denominasyon mo. Nalaman mo nun. Ang leader nyo namatay sa cancer Hindi ka man lang nagtanong. Nabasa mo ba? 1 Corinthians 6.11, binanal ka na. Kung binanal, bakit namatay sa cancer yon? Bakit naghihirap? Tapos sarap ka pumunta doon, makinig sa kanya. Tapos bigyan tithes and offering mo. Na, dito libre lang, ayaw pa makinig. Ano sabi dito?
At nagbangon na isang malakas na bagyo, ibig sabihin hangin. Ha? Storm. Tingnan mo sa King James Version. And there arose a great storm of wind, hangin. And the waves beat into the ship, so that it was now full. Puno na. Natigib na, napuno na ang kanilang sasakyang dagat. Nagalit itong nanginig sa takot. May Omicron kasi. May COVID. Kakatakot sa amin. Lockdown na naman sa Pilipinas. Signal number 3. Naku, ano ba ito? Ay, mga anak ha? Huwag kayo dumungo sa bintana. Ayan. Prince of the power of the air ang sumasakop. Kasi tulog. Kasi ayaw bumangon sa pagkatulog. At siya natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson at siya ginising nila. Verse 38 na tayo. At sinabi sa kanya, Guru, wala bagang anuman sa inyo na mapahamak tayo. Verse 39. At gumising siya. Take note, gumising si Kristo. Gising ka na ba na may buhay Kristo? O patuloy kang tulog? Pero okay siya, umaten sa church na. Makinig kay Pastor. Pastor, mano po? Pastor, ano po ang katauhan nyo? Ay, sister, likas tayong makasalanan. Kaya lagi tayong dumikit sa Lord. Huwag tayong umiwalay sa Lord. Mga likas na makasalanan. Sila ay sakop ng Prince of the power of the air. Ulitin ko. Ang naniniwala sila ay likas na makasalan, papatayin sila! Bakit? Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Kahit anong asa mo kay Jesus, papatayin ka ni Diablo, ni Omicron. Okay? Ayaw maniwala, bala ka. Malaki ka na. Alright? Now, sabi dito, verse 39, at gumising siya. Gumising ka. Nakagising ka na ba, kapatid? Hanggat hindi ka nagising, sakop tayo ng kapangyarihan ng hangin ng Diablo. Siya ang prinsipe ng kapangyarihan ng hangin na masama. Nagbabagyo. Binabagyo bang buhay mo? Yan. Huwag mo sabihin ang bagyo. Oo, pinahintulutan ng Lord, may bagyo. Sino nagpapabagyo? Ang Prince of the power of the air. May bagyo ba sa buhay mo? Sabi mo, pinahintulutan ng Diyos kasi tulog ka. Sabi dito, at siya'y gumising siya. Sino siya? Di ba buhay mo, Kristo? Bumangon ba? Gumising ba? Kaya sabi sa Efeso 4:14, sabi, gumising kang natutulog, bumangon ka mula sa patay, at liliwanagan ka ni Kristo na buhay mo. Okay? At gumising siya. At sinaway ang hangin. Sino sumasaway sa Prince of the power of the air? Sino nagdadala ng hangin ng sakit sa iyong pamilya? Sino? Tapos prayer request ka. Kami magpalayas, nandyan ka, ayaw mo gumising. Kahit anong palayas namin, lalayas nga yan. Pero babalik yan dahil tulog ka pa rin, ayaw mo gumising. Ayaw mo igising ang buhay Kristo mo. Hanggang kailan? Hating gabi, umatake uli ang bagyo. Wala ka na ma-request na, Pastor, ipag-pray mo ako. Patay ka kinabukasan. Si Pastor naman pupunta sa iyo. Oh, ikaw ang nagbigay, ikaw rin ang kumuha ng hiram na buhay namin. Basahin mo ang Bible. Saan ka nakabasa na ang buhay mo hiram mo? Turo mo ako ng verse, baka hindi ko nakita. Na ang buhay ng tao ay hiram. Mula sa Genesis hanggang sa Revelation, turo mo sa akin kung ang buhay ng tao ay hiram. Doon pa lang sa Genesis 2:7, hindi sinabi hiningaan niya at pinahiram ng buhay si Adan. Hiningaan niya ng buhay ang alabok. Hindi sinabi pinahiram niya ng buhay. John 10:10, ang sabi ni Kristo na si I am, dumating si I am para magkaroon kayo ng buhay. Hindi sinabi pahiramin ka ng buhay. Pero kita ng Pastor, hiram na natin ang buhay. Alam mo, sama ako magsalita ng araw. Buti pinipigil-pigil ko ngayon. Kung ako sa harapan ng Pastor, sabi ko, bugok ka.
Ha? Anong hiram na buhay? Hindi mo ba alam pag Kristiyano ka, ikaw nasusunod dito sa mundo? Ikaw maghahari sa buhay. Ang pinagharian mo, hindi buhay tao. Buhay ni Ayam ang pinagharian mo. Ikaw bahala kung patupad mo o hindi. Dahil kung may buhay ang Ama, ganun din meron kang buhay. Hindi yung hiram sa buhay. Hiram na buhay, pinagluloko ka ng pastor mo. Basahin mo Pilipos. Si Pablo mismo namimili kung alis o hindi. Ganyan ka rin. Kung anong buhay meron si Pablo, ganun ka rin. Dahil ikaw si Pablo. Ano sinabi dito ni? Buhay na gumising at sinuway ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa, tumahimik ka. May pandinig, ang Prince of the Power of the Air. May pandinig si COVID, si Omicron, si kahirapan, si sakit. May pandinig, yan yun. Bagyo yung mga sakit na yan. Bagyo yung takot na yan kay COVID. Bagyo yung kahirapan niya, baka hindi mo alam. Hanggat hindi ka gasing, hindi yan makikinig sa'yo. In Jesus name ka, tulog ka naman. Hindi yan makikinig sa'yo. Lahat ng tulog, sakop niya . Kahit anong panaginip mo na, in Jesus name. Okay? At humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. Sino ang hari ng Prince of the Power of the Air? Sino? Talk to me. May buhay Kristo ka ba? Gumigising na ba ang buhay Kristo mo? Lahat ng bagyo sa buhay, kayong papayapain. Kahit siya pa ang Prince of the Power of the Air. Kahit siya pa ang Pangulo ng masasamang hangin, ng kahirapan, sakit, Omicron, COVID, kapag nagising ka, banggitin mo sa bibig mo, tumigil ka. Pumayapa ka. Tingnan mo. Alam mo, demonyo, masunurin. Super masunurin sila sa may authority. Alam mo sino hindi masunurin? Yung mga pastor natin na bugok. Hanggang ngayon ay maniwala na sila binanal. Na sila ang nakikita o larawan ng hindi nakikitang Ama natin. Patuloy sinasabi, likas tayong makasalanan. Sinigtas lang tayo ng grasya ng Diyos. Hanggang ngayon, likas sila makasalanan. Tingnan mo buhay nila. Yumayaman sila, okay. Pero anong kamatayan meron sila? Ewan ko kung may narinig kayo. Okay? At verse 40, sabi ng mga pinaghaharian ng kapangyarihan ng power of the air, at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatakot? Di ba hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot? Ba't kayo nangatakot? Bakit? Dahil patuloy nagpapasakop sa Prince of the Power of the Air. Ayaw gumising, gusto humimlay sa pagkatulog, katamaran alamin ang kanilang responsibilidad, ang kanilang tunay na katauhan. Wala pa ba kayo pananampalataya? Basahin mo rito sa King James Version. And he said unto them, why are you so fearful? How is it that ye have no faith? Magkasama tayong 3 taon na. Nakita niyo kung paano nagpakain ako ng libo-libong tao sa 2 isda at 5 tinapay. Nasaan ang inyong paniniwala sa ginawa ko? Alam mo ano pa rin ang sabi nila? Hindi pa nagising. Sa verse 41. At sila nangatakot na lubha. Takot pa rin. Sinabi na ng Lord, bakit ka natakot? Ibig niya, huwag ka matakot. Noong panahon na yung kasama lang nila si Jesus, ngayon si Jesus nakatira sa iyo. Don't you know that Jesus Christ live it in you? Hindi lang nakatira si Jesus sa iyo, buhay mo, Kristo rin. Bakit nangatakot? Sin consciousness, kapatid. Sakupan ng Prince of the Power of the Air. At sila nangatakot na lubha. Ano pa natakot? At sila ay nangagsasabihan, sino nga ito? Sino to? Na pati ang hangin at ng dagat ay tumatalima sa kanya. Hindi nila naunawaan ng bagyo, kapatid, gawa ng Prince of the Power of the Air. Ang bagyo ay gawa ng prinsipe ng kapangyarihan ng hangin. Kung walang hangin, walang bagyo. Sa buhay niya ito, ang hangin na yan, ang natanggap natin, bata pa tayo nakaalaman na tayo ay tao lamang.
likas na makasalanan. Pag natanggap mo ang rema, ang current of air, na binanal ka dahil ang lahi, ang DNA mo ay Diyos. Ang nananalaytay na dugo sa iyong mga ugat, may buhay ng Diyos dahil ang buhay ay nasa dugo. Pagpatong mo ng kamay mo ito sa may sakit, parang impyerno para sa sakit. Kaya wala siyang magawa kundi lumayas. Sabi ni Jesus, kapag sumampalataya ka na ako na ang buhay mo, ipatong mo ang kamay mo sa may sakit at ang may sakit gagaling. Ilan ang mga may sakit ngayon na pwede nating patungan ng kamay? Nangamatay na lang. Bakit? Ilang taon na tayo nagtuturuan na saan ang tunay na hangin na nagrema mula sa salita ng Diyos. Na saan? Pag nagipit tayong ginagawa natin, nanuloko pa rin tayo. Nanggaganso pa rin. Nangungutang pa rin. Katamaran alamin. Isa buhay ang buhay na tunay. Sabi ni Jesus, nasaan ang inyong pagtiwala sa akin? At sila nangatakot na lubha. At sila nagsasabi, anong taon to? Tao. Hindi nila naunawan ang tao ang pinakamakapangyarihan sa lupa. Dahil ang tao na ito may puso na siyang dinadaluyan ng hangin o current of air mula sa salita, naging rema, at kung ano ang kapuspusan ng puso mo, magsasalita ang labi mo, kamatayan at buhay nasa kapangyarihan ng iyong labi, kapatid. Baka hindi mo alam, ang current of air hindi mag-manifest kailanman kung hindi siya dadaan sa iyong subconscious, sa malalim na bahagi mo, ang puso mo. Kaya Proverbs 4:23 sabi, bantayan mo ang puso mo. Huwag kang maniwala pangit ka, maitim ka. Huwag kang maniwala mahirap ang buhay. Huwag kang maniwala may sakit. Gumising ka. Papasukin mong salita na totoo hanggang sa naging katauhan ng puso mo. Ideklara mo. Kung hindi ka patunay na nagigising, magigising ka ilang araw lang. At sabi ng mga sakop ng kapangyarihan ng hangin ng prinsipe ng kawalang hiyaan na ito, sabi, ang tao po, ba't paglihan niya gumaling? Anong klaseng tao to? Bilib na bilib naman sa iyo. Ikaw naman, kapag nalinlang ka na naman ng Prince of the Power of the Air, sikat ka naman, akala mo naman, ikaw lang ganon. Kaya hanap ka, pasikat ka ngayon. Ngayon mag-seminar ka ngayon, maniningil ka. May seminar tayo, paano pagaling ng sakit ha? Ang ticket 500. Pag na-late kayo, madoble, 1,000. Kuha na kayo ngayon. Libre mong natanggap, bugok. Libre mong ibigay dapat. Pero ang Prince of the Power of the Air, papasok ulit sa puso at dadayain ka na naman. Ha? Wala balang araw, sakit din ang kamatay ng ganyang mata. I hope may napulot kayo. Wala sa mundo ang power sa air. Ngunit ang power of the air never mag-manifest kung hindi dadaan sa puso mo. Pag narinig mo may COVID at naniniwala ka na binanal ka, ang lahi mo banal, ang lahi mo tatay mo, hindi papasok yung takot kay COVID. Okay, sumunod ka. Magmask ka. Huwag ka lumabas kung bawal sa gobyerno. Hindi, huwag ka lumabas. Siyempre, pasakot ka sa gobyerno. Pero ang rema, ang current of air sa loob mo, ano? Ano ang iyong social media? Ano ang mediator mo? Ha? Tulog na kaluluwa? Buhay na kaluluwa na tulog? O espiritu o Diyos na nagbibigay buhay? Yan ba katauhan mo? Ano doon sa dalawa? Patuloy ka kapatid papatay nitong demonyo na ito. Balik ka naman sa church sa linggo. Pag wala na naman ang pastor mo, ang leader mo, sabihin na manalangin tayo, ipagpag natin ang ating mga kasalanan dito sa pulpito.
ibig sabihin makasalanan ka. Hindi ka banal. Lumuhod ka na naman doon. Palehans-lehans ka pa. Pinagluloko mo sarili mo. Para mong pinapalakpakan ang prinsipe ng power of the air. Panginoon kong Diablo, salamat at hanggang ngayon mapagpakumbaba ako. Dahil inaangking ko pa rin na ako'y likas na makasalanan. Anong bunga? Masarap. Ayaw paniwala na binanal ka, hindi ka magigising ka pa rin. Never mo ma-rebuke ang bagyo, patigilin ang hangin at ang alon sa buhay. Never. Huwag kang gumaya sa mga disipulo. Alright? I hope you get it. You have to go to work. Father Almighty, salamat ulit. At simple man namin minsay, alam ko, marami ang nakapulot. Kailan namin gumising. Dahil pag hindi kami gumising, hindi namin batila ang bagyo. Hindi namin mapapayapa ang hangin na dulot nitong Diablo na ito. Pero pag gumising kami at umutos kami, ano man ang aming pakawalan sa lupa, pakakawalan mo sa langit, ano mang gapusin namin sa mundong ito, gagapusin sa langit, dahil lahat ng kapangyarihan mo, kapuspusan mo, ay nasa amin ng buhay na Kristo. Patuloy namin gisingin ng aming buhay, Kristo, at ipatupad ang paghari sa buhay upang mag-manifest. Makita namin ang aming katauhan araw at gabi. Salamat, Ama! We bless you, we honor you, and we give you back the honor and the dominion in the mighty name of our life, Jesus Christ of Nazareth. Daddy, Holy Spirit, salamat ulit at pinaalala mo palagi sa amin kung sino kami. Angels of God, again, go forth. Ipamalita ang mabuting balita na ito sa lahat ng tenga, hadlangan, ng kapangyarihan ng Prince of the Power of the Air. In Jesus' mighty name, I dispatch it. Amen. I hope you get something, guys. Sa screen ko, 4. Alright. Okay, kayo naman bukas kung may time tayo, ha? Kung wala pa, ako pa rin. I love you.